So, Gospel Reflection ngayong araw, 21st Sunday in Ordinary Time. So, ito yung gospel na kino-question o hinahanapan ng butas o ng karagdagang, ito yung karagdagan na, karagdagan, yung dagdag. Maraming kumu-question dito, yung babae na babaeng pare, paring married priest, yung mga ganyan. Para sa akin pag pag-uusapan yung Petrine privilege, kasi ang gospel ngayon is yung yung pagde-declare kay Peter na siya yung bato o yung haligi ng simbahan. Yun yung kay Peter as the first pope, and yun yung kay Saint Peter as yung may hawak ng susi ng langit. Yeah. So, yun nagpapapasok at hindi sa mga kaluluwa. So, yun yung exact yun ang nagde-declare kay Peter. It came from Christ Himself, dahil yung sinabi ni Peter na si Christ yung Messiah, it was inspired by the Father in heaven. So bakit mo pa kailangan questionin yun? Kasi sinabi na rin dun sa isa sa mga readings nitong Sunday na napakalalim ng karunungan ng Panginoon. Hindi natin kayang maabot kung hanggang saan yung karunungan niya. Parang infinite yung kanyang knowledge, yung kanyang wisdom. So, ba't pa natin kailangan hanapan ng butas yung gano'n? So, hindi naman ibig sabihin na porket si Saint Peter may asawa at si Saint Peter si Saint Peter kauna-unahang Santo Papa, hindi naman ibig sabihin na porket nasa kanya yung Petrine privilege, lahat ng meron kay Saint Peter as a human being is dapat i-equate natin dun sa mga ganon. There are certain things na, remember, yung Santo Papa o yung Pope o yung mga priest is a direct representation of the Lord Himself. The Lord Himself is a celibate. Ibig sabihin, walang asawa. And si Lord is lalaki, hindi siya babae. Di ba? Pag sinabi mong privilege, hindi naman lahat ng privilege na yon is dapat meron din sa iba. Hindi porket may asawa si Saint Peter, lahat ng pare o yung Santo Papa dapat may asawa, at yung Santo Papa dapat babae. Di ba? So, dapat yun ang maintindihan nyo. Persona Christi yung mga pare. At yun na nga, ito yung mga sinasabi nilang yung mga hindi naniniwala sa Catholic Church, ito na yun. Ito yung certain point sa gospel na nagpapaliwanag ng authority ng Santo Papa. Kasi yung si Pope Francis ngayon is the successor of Saint Peter. So, yun yung dapat natin maintindihan. So, yun lang po.